nilagdaan ko rin. Executive Order number 3, all barangay officials to lead the simultaneous declogging of canals and estero and cleaning of their street starting July 5 and every Saturday thereafter. We will be consistent with this policy. We will be consistently implement this policy. And I will provide you consistent leadership for this policy. Sunod lang namin kautusan ni Mayor Isko na maglinis. Hanggang alas 10 pa ang paglilinis namin na to. Oh, kaya nga kailangan namin maalis yun tagbagyo na, tagulan. May mga problema kami rito, lagi kami binabaha, malalim ang baha rito. Kaya kailangan linisin. Problema namin kasi mga plastic na nagbabara. Kami dito, kahit hindi pa na nakaupo si Yorme, talagang every Sunday, nag-clean up drive to. Ilangat mo. Ano, mabaho ito eh. Wait lang, Brad. Sige, pe. Sige. Nandaan. Paano ka baliktad ka? Ganda na rin. Sir Brad, malinis dito. Lagi magbabara sa kanal. Nag-ring. Yan yung dati ng galing. Wala ko ng ulit. Kaso gamit din nila doon. Kaya baka madumihan ko tayo. Anong usually na natalunan na naglaki? Ano pa? Anong usually na nagbabara? Papabaha po? Oo, pabara. Dati po talaga, usually mga basura po talaga. Yung mga plastic po. Nung bago pa kami magsimula pa man ng declog po or kahit pag-clean up po. Kaya madalas niwi-weekly na po talaga namin yung clean up drive namin. So yun po yung naging solusyon. So, anong naglagay kayo ng red plastic? Ito po yung Ipakita mo ko. ayan. Ito po yung screen na yan po. Pangsalo po yan ng mga waste po. Katulad na ito, mga dahon-dahon or plastics. Para di yung pwedeng mag-cause ng mga clog po dito sa kanal natin. So usually pinapalitan po namin sila twice a month or once a month. Depende po kung anong state na nung screen. Hindi po namin nilalagay yan, kuya. Wala po. Yung lahat ng mga dahon-dahon, itong mga plastics po, dediretso yan dyan sa kanal. And mangyayari po, magkukos siya ng clog dito and magkakaroon din ng baha. Dito pa naman sa Malate, Quirino hanggang dito Malate, usually binabaha po talaga. Lalo na pagbagyo. So ito po talaga lagi na namin ginagawa bago pa man magsabi si Yorme. And besides po, nung bago pa siya, dati pa siya mo po, I think way back nung nakaupo rin siya, pinapa-implement niya rin po ito. So tinutuloy-tuloy na po namin. Kaya ayun po, hanggang ngayon Yorme's choice pa rin. Maganda yung kasi, tawag dito, yung pinapawisan ka, di ba, Exo? Oo. Hindi ka pinawisan, hindi mo masaya. Lagi lang ako nakaupo doon eh. Para ka nagbebenta. Pag hindi ka pinawisan, hindi ka masaya. Talaga, totoo yan. Nasa utak ko, ganyan din eh. Kasi sigla pag hindi ka pinawisan eh. Talaga. Aantukin ka. Sabi kasi niya, nagkakataon daw na duty ko tuwing Sabado. Sabi ko, di okay lang yan kasi pag Sabado nakaupo lang ako eh. Di ito, pinapawisan ako. Pinawisan ng ML. Hindi, blood strike. Di marunong na mag-shot to. Wala na. Tara! Ang tempo niyan.
Marami ko lang nilalagay na sa dami, no? Ha? Ano pa yung daspan? Ano pa yung mga daspan, hindi pa kukuha ng pala lang yan. Kalaykay, asan ang kalaykay? Kalaykay ko. Ano pa pala? Yan. Ba't napupunta yung mga basura na? Ginagawa kasi nila sir, minsan kasi pag wala na nasira na yung net na yan sir, lalaglag doon, tapos yung mga bato minsan din, meron ding mga paggabi kasi ilalagay nila yung mga ano, pag wala nang nagro-robing style nila, tinatambakan nila yung mga sa ibang barangay, ganun ginagawa nila. Mga scavenger sir, yung mga inutusan na magtapon ng basura minsan tinatambak sa amin doon. Eh, hindi lang kasi namin talaga nachichimpuan. So, ibig sabihin, no? Siguro mga hinahakot nila, dyan lang din sa manpag nila. Minsan sir, may nakikita nga kami sir, mga ano, may tiles pa nga dyan, itinatambak nila. Hindi lang talaga namin nachichimpuan na nagtatapon. Minsan din may mga, Sebo, yan sinapon. pati sebo. Hindi namin lang talaga machimpuan sila. Pero tuwing gabi, nagro-robing naman kami. Ang style nila, kapag kung, kunyari, kung anong oras na nagro-robing kami, hindi sila nagtatapon ng gano'n. So, tinatamig lang. Oo, tinatiming lang nila na tapos na yung robing namin, saka sila nagtapon. Dami na. Oo na. Tulong-tulong talaga kami rito na nagkakaisa naman kami dito para maglinis talaga dito sa amin. Mga resident po namin dito, super matulungin po talaga sila kasi ayan po, lagi po sila nandyan tutulong sa amin regardless po kung ano po yung need namin na tulong pagdating sa paglilinis, pagdating sa i-implement din namin ordinansa sa mismong barangay na kailangan din makapaglinis ng kapaligiran namin. So ayun po, very punctual po sila pag pinapatawag namin or pag nire-request namin na samahan po kami sa mga dapat namin gawin. Yan po, especially mga SK din po, andyan din po sila. There are times po na hindi nakaka-attend kasi may work or may classes po yung iba, pero we do our best po para maging present sa lahat ng activities dito sa barangay. Ang kaangkuhan namin ngayon, linis, tapat mo, linis mo. Talagang yun ang kautusan ng ating mahal na mayor, kaya susundin natin yun para tayo makitang malinis. Maganda yung kakuha ni mayor na kalinisan ng kapaligiran ng ating barangay. Ang activity po namin ngayon sa kababayan ng Maynila ay itong clean-up drive every Saturday. Naglilinis po kami ng ng bawat barangay. Dito lang muna po sa 7OT kami nag-umpisa. Sa susunod po sa ibang barangay naman po. Galing na yan dito sa loob, siyempre naaagos na yan. Kaya pag napunta dyan sa pinakagitna na yan, nililinis pa namin. Kaya lagi namin binabalikan para malinis talaga. Kasi dati pagka bumaha, matagal lumupa. Kaya nga lagi namin nililinis para kung bumaha man, mabilis umupa yung tubig. Sana maging malinis po tayo sa kapaligiran. Kasi po yung pag ganyang maraming basura, pinagpupugaran niya ng mga sakit. Kaya kailangan laging malinis. Yung mga nagtatapon po, well, sana naman po, panawagan ko na lang po sa kanila na sana po dito po sa gilid na, usually ito pong area na to, no, kung okay lang, lessen nyo po, meron naman pong dumadaan na garbage truck occasionally, so kung hanggat maaari po, ipunin natin para pagdaan ng mga garbage trucks natin, at least po makukuha na nila ng maayos yung, or organize po yung pagkuha nila ng mga basura. Yun po, yung sa mga candy wrappers and mga biscuit wrappers po, or kahit anong basura na meron natin na handheld po, as much as possible, kung
kung wala tayong nakikitang basurahan po, ibulsa po muna natin or maaaring hawakan po muna. Tapos pag may nakita na tayong basurahan, doon po natin itapon. Matuto rin tayong maging responsible sa ating sarili din. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil naituro sa atin at kinalakihan natin yung pagiging responsable po. Pagiging respectable din sa mga paligid, sa mga naglilinis po, katulad nila. Yun po. Papakahirap po sila kasi na maglinis din. So sana respeto rin sa mga naglilinis po, kasi nahihirapan din po sila. Hi, Vice! Congratulations!